As I was scrolling sa Facebook Marketplace, naisip ko, why not? Kunin na natin, di ba? Alam niyo ba kung magkano binibenta? Lilinisin ko na ito, i-dismantle ko na ngayon pa lang para mailagay na ulit sa water. Lalo na kung halimbawa may mga anak ka, yan, dyan namin nakikita o nare-reap yung benefits talaga. Meron na naman tayo magagamit na panggastos. Mamaya pag kumain tayo niya, magkaroon tayo ng breast milk. Sweet mini peppers. Pwede na ito. Bukas baka kaisa na? 4 pa, hindi pa. Mahal pala, no? Grabe, ang salad, 550. October 30. May maliit pang ganyan. Hindi naman ganyan kaliit. Magandang gabi, TV fam. First time natin nagba-vlog ng gabi. Kasi gusto ko lang talagang i-share sa inyo itong tawag dito, opportunity na nakuha natin. Alam naman tayo, di ba? Mahilig tayo mag-ayos ng mga bagay-bagay. Doon natin nakikita yung value, kumbaga, ng mga nabibili natin. So, sabi ko nga sa inyo, no, parang yung every vlog na lang na i-share ko sa inyo, lagi kong nababanggit, di ba, nahihilig tayo sa thrifting. Bumibili tayo sa marketplace ng mga kailangan natin. It's either ginagamit natin, then pagkatapos natin siyang gamitin, ay binibenta naman natin pagkatapos. Para may mga ibang taong makinabang at the same time, kumita tayo. The reason kung bakit lumabas tayo ngayong gabi, it's mainly because alam mo naman na nabanggit ko sa inyo that we're planning on going on a trip, going to the Philippines, and balak na namin dalhin si Calvin at saka si Clark sa Japan. And of course, knowing na lakaran ang gagawin natin sa Japan, inisip namin si Clark, paano na lang kaya siya, di ba? At his age, I'm pretty sure he will get tired. Talagang kahit kami, napagod kami. So kung kami, napagod kami sa lakaran, paano pa kaya si Clark? So we're thinking of buying sana a stroller na nakita namin sa Shopee. Not sponsored, by the way, na can accommodate up to an 8-year-old kid. Maganda naman din yung price nung murang stroller na yon, and it's also a cabin stroller, meaning pwede siyang ilagay sa overhead bin. As I was scrolling sa Facebook Marketplace, meron ako na came across na nagbebenta ng stroller. Yung weight capacity niya up to 50 plus pounds. Yung kagandahan nito, yung size niya, it's even smaller than our, original na cabin stroller. Naisip ko, why not? Kunin na natin, di ba? Alam nyo ba kung magkano binibenta? They were selling it for $20. Alam mo naman tayo, no? Lagi naman tayo nakikipag-negotiate sa mga deals sa Facebook Marketplace. We were able to get it for $15. $5 off is still $5 off. And when I looked up the price nung brand nung stroller, I was really surprised. Alam nyo ba kung magkano ang brand new nung brand na yon? Mimosa ata yung brand. The brand is Mimosa, and it's being sold for $300 to $430. Isipin nyo yun, $300 to $430. We were able to buy it for $15. It's called a backpack stroller. Talagang literally, no, may bag siya na pag pinasok mo yung stroller doon, pwede mo siyang gawing backpack. Ganun siya kaliit. Kakatuwa lang na nakakuha tayo ng deal na yon. Ito na. O, diba? Ayan, o. Backpack. Talagang backpack stroller siya. Nakita nyo ba sa likod? Compact na compact. Nakakatuwa lang na last minute talagang nakakuha pa tayo ng magandang deal. Usually by this time, nagpapahinga na tayo. Yung difference lang pala nung stroller na dati namin, pagka hindi mo siya ginagamit, pwede mo siyang hatakin para siyang luggage. Ito backpack. So, tanungin natin kung si Joyce ko anong feedback niya. Anong mas prefer niya. Very compact. Yeah. Sa Vancouver.
Pakita ko sa'yo. Nanonood itong vlog namin. Kaka-upload lang kasi. Sabi nung mayari, always bring daw yung cover. May mga airlines daw na prefer nila na nakakop ni nasa bag yung stroller. Tapos, kasya sa overhead din yan? Oo. Yung isang ano natin eh. Kaya, ba't dinala niya pa yung cover? Hindi ko na tatanggalin. Hindi ko na papakita. Mabait yung mayari eh. Mabait? Demonstrate niya pa talaga sa akin. Oh, you push this and then you hold here. Ayan. Diba? Ayan siya. Yung wheels niya, yeah, still... Was it like used very often? When they travel lang. Pwede i-backpack yung bag? Yeah. Ganun, backpack. Kasi yung difference lang nung dati natin, di ba? Pag halimbawa hindi ginagamit, pwede mong hatakin yun. Ito, hindi. Isasukbit mo. Wala, maganda naman. Ayan. Nilinisin ko na to. I-dismantle ko na ngayon pa lang para mailagay na ulit sa washer. So, lunch break natin ngayon. Pinakain ko na si Clark kasi half day sila today. Dahil may parent-teacher activity sa school. Since may natitira pa namang oras, naisip ko punta muna tayo dyan sa Blundell Shopping Center para magpagupit. No? Usually dyan kami sa Great Clips. Hindi ko alam kung alam niyo yung pagupitan na yun. Pero dyan kami usually nagpapagupit. Ang gandahan dun is meron silang check-in process. Punta ka lang sa website, enter mo yung name, phone number, and then papakita sa iyo kung gaano katagal yung wait time. Medyo swerte-swertihan tayo ngayon dahil nakalagay 0 wait time, no? So tayo lang yung nandoon. And natataon na meron tayong nakuhang coupon. Nakakamenos tayo dyan sa gagastusin natin doon sa barbershop. So after ilang minutes ba yun? 20 minutes? Yeah, bagong tabas na tayo. Ang kagandahan na nga lang na nagkatrabaho ka sa malapit lang, no? Nagagawa mo itong mga bagay-bagay na to. So si Joyce kasi minsan bumibili yan ng supplies para sa kanilang opisina. Kapareho nito na bit-bit-bit natin, no? So, yeah, nabanggit niya na naiwan niya daw kanina. So, ito nga tayo. Dadalhin natin sa kanya. Yan na lang yung iilan sa mga benefits na nare-reap namin dahil malapit yung trabaho. Sana all, di ba? Nakakatuwa lang na nagagawa natin yung mga gantong bagay. Di ba parang yung dati na nakaiwan ka halimbawa ng assignment mo sa school, no, papadalan mo sa either sa parents mo, 'di ba? Or uuwi ka para kunin mo, yan. Kayo anong mas prefer nyo? Gusto nyo ba ng malapit na opisina o malayo na opisina? Kasi alam ko yung iba mas piniprefer nila yung medyo malayo sa kanila kasi minsan sila yung nagiging go-to kung halimbawa may problema at kailangan mo i-address yung problema na yon agad-agad. Yun lang yung narinig ko sa mga iba na kaya minsan piniprefer nila yung hindi ganong kalayuan, ay piniprefer nila na malayo over malapit for that particular reason. Let us know anong mas prefer nyo dito sa Canada, no? Lalo na yung mga naninirahan dito sa Canada. Ano yung prefer nyo na setup? Is it malapit ba or malayo? Meron din ba kayong ganyang fear na kayo yung parang nagiging go-to, na parang added responsibility sa inyo yung maging malapit sa opisina? Interesting lang na malaman kung halimbawa naiisip nyo yung mga ganyang bagay-bagay. For a fall schedule, marami pa rin talagang construction, road construction na ginagawa. Kahit na medyo nagsisimula na talagang mag-uulan. Tawagan na natin si Joyce. Hello? Dito na ako sa baba. Okay. Bye. Kala mo namang ano, no? Kliyente niya yung kausap niya.
English. Malamang yun. May tao na kasama kaya English yung sinasabi. Para mabalik tayo sa pinag-uusapan natin, no? Madami pa rin talagang advantage. Ewan ko, for me, marami talagang advantage kung malapit ka sa opisina. Unang-una na dyan yung convenience mo of being able to go home during lunch break to do chores. Lalo na kung halimbawa kapareho namin, di ba? Meron kaming pet dog na kailangan mong i-walk. Instead of mag-hire ka ng dog walker, ikaw na yung gumawa, di ba? Nakatipid ka na, nakapag-exercise ka pa. And then, kung halimbawa, wala ka rin namang matambayan, imbis na mapagastos ka pa sa labas, mas mainam na meron kang napupuntahan. Lalo na kung halimbawa may mga anak ka, yan, dyan namin nakikita or nare-reap yung benefits talaga. I don't see this. Bye! Another item sold. O, diba? Talaga naman. Yan, ano naman natin? Yan talaga eh. Tiyagaan lang talaga. No? Makakabenta at makakabenta. Meron na naman tayo magagamit na panggastos sa pagkain. Yun ang importante. Nabenta natin yun for $35. Although, medyo malaki lang yung effort na ginawa ko dun sa luggage na yun. Kasi pinalitan ko yung wheels. Yung wheels nun, may bearing na kasama. Kaya pagka ni-roll mo siya, talagang sobrang smooth nung movement ng luggage. Kaya medyo mas mataas-taas ang benta natin doon. Guess what? Nandito na naman tayo sa Freshco. Side trip tayo. Kasi nga kailangan natin ng vegetable. Kanina kasi nakausap ko yung dietitian ko at meron siya mga nirekomenda na dapat kainin natin or i-increase natin ang intake para mas maging healthy tayo at mawala yung mga sakit-sakit natin sa katawan. Ayan, kain tayo ng Brussels sprouts. Ano ba yung pwede? Ito, ano to mga to? Methi bunch? Kale yan. No, this one. Ala ko malunggay. Ay, fenugreek. Ano yan? Papa-breast milk yan, di ba? Fenugreek. Hindi ko alam. Kaya mukha siyang malunggay. Okay. May pills akong tinatake ng ganyan. Hanggang ngayon? Hindi na. Siyempre nung buntis na po, ay nung nanganak. Mamaya, pag kumain tayo niya, magkaroon tayo ng breast milk. Yung mga bell pepper, parang mas mura yung nakabag, di ba? Walang asparagus. Ayun. Wala. Parang bulokers na. Ay, uy, mahal ah. $7 yan? A pound yan ah. You don't even know. Baka Gosh. half lang. Half a pound. Ito, tong mga maliliit na to. Okay ba to? Yeah. You can eat that whole. Sweet mini peppers. Pwede na to? Bukas baka kain ka na. 4 pa, hindi pa. Comment down below nga. Oh, because may chicken teriyaki. Baka may suggestion. Pwede. Baka may suggestion kayo ng mga luto Kaya lang, na huwag na lang mas madaling healthy masira option. yun. Ayaw, sige. Yung madaling Kung lalo na kung hindi pa kakainin ngayon. Hindi kasi ano yan eh, 70% yan ng plato eh. Yun daw pala dapat ang ruling, 70% ng plato. okra gulay. kumakain ka. No. I think that's enough. Yeah. Look at that bag of bell pepper. It's a lot. Hindi ba siya nag-shrink pagka pinake, niluto? No. Sige, let's try that. And So, ang then, laman ng tayo. parang chicken mo is asparagus, bell pepper. Ayan, kuha tayo ng salad. Ay, kala ko to. Tsaka tofu. Ito pala may blueberry. Si Clark naghahanap. Tamis kaya. Blueberry? Parang gusto niya blueberry muffin. Gusto mo ito chocolate? Sige. Kaya ano? Mahal pala, no? Grabe, ang October salad, 30. $5.50. October 30. Yeah, that will be eaten prior to 30. Okay. That's enough. Magkano yung salad sa nakukuha mo dati? Mga ganyan. Nice. Ito, salad. Pampinakbet. May maliit bang ganyan? Hindi naman ganyan kaliit. Pero okay to ah. Pang decor. Tapos kainin na lang natin after. Yan. Isa lang? Oo, try lang muna natin. Nasisira ba kagad yan? December 3. Oo. Kuha ka na ng dalawa kasi masyadong maliit ata ang isa. $3. So $6 yung dalawang pack na yun. $6. Ayan. Paka healthy muna.
na, gusto ko na ng dessert. Ayoko na lang healthy. Ito naman talaga kasama ko. Dessert kagad ang hanap. How I love the city of mine. It never gets me down. City of mine.